Magandang buhay po sa lahat mga ka-agri. Welcome back sa ating channels. Super blessed tayo ngayon. Nakasaksi tayo ng mga stingless bees na nagpo-pollinate ng dragon fruit flowers. Ayan o. Nandun sila sa loob. Ito pa yung isa o nagliliparan o. Ayan o. The best pollinator po talaga yung stingless bees, lalo na sa mga mangga, niyog. Kaya niya increase hanggang 10 to 40% ang production ng ating mga niyog. Yun ang proven ng mga may coconut farm na nag-aalaga po ng stingless bees. Ang ganda naman ng bulaklak ng dragon fruit. Yun, ito nyo. Yan yung mga pollen na nagpo-pull dito sa babaeng bulaklak. Yan, yun yung dulot ng mga pollinator na stingless bees. Ayan, ang ganda naman tingnan, no? Yan yan. Oh, ganda. So, hindi natin napapansin, kaya po silent lang ang mga mag-aalaga ng mga stingless bees. Parang ako, silent daw, ang ingay naman. Maingay lang po ako dahil vlogger, pero yung mga totoo pong nag-aalaga niyan, ang ganda ng background natin, ibon, tahimik lang at hindi nagbebenta. Ang binebenta lang honey. Swerte pa, 1,000 ang isang litro. Wala pang 1 litro, 500 ml pa lang yata yun. So yan o. Taon naman po bago may produce ang 1 litro. Kaya po hindi ka makakatikim ng masarap. Yan, nabali pa na dragon fruit na ganito. Bukas hahandog ko na ito. First fruit offering kung walang mga stingless bee. Papakita ko sa inyo yung aking mga stingless bees na yung isa nag-honey flow na. Tingnan natin. Ito pa talagang sipag nila yun. Kinukuyog nila sa loob. Yan, tingnan natin mabuti. Sipag nila. Hindi natin kaya yan bilang tao. Pero pag naialaga ka ng stingless bees ay kaya nila. Sila ang ating partner. Minsan po may naluluy pang bulaklak na ganito na, buko na. Yun po ay dulot ng kulang ang similya o walang similya talaga. May iba din factor, pero ako naniniwala ang contributing factor ay isa ay yun, yung walang similya. Kaya pag nag-i-spray ka ng lason, lalayas po sila. Yun ang number 1 enemy niyan. Hindi man totally lalayas agad. Ito yung nagtanim dito ng mulberry para may alternative silang option. Marami silang pinakain dito sa farm. Ang ganda pa talaga. Nakakatuwa silang panoorin. Puntahan natin dito. Ngayon lang talaga nakasaksi ng ganito. Kasi honey flow na nga sila. Dumadami na sila. Masisipag na sila mga nakatsempo tayo ng madaming bulaklak. Ito yung maganda. Ang dami. Yun sa loob. Tingnan nyo. Kita nyo. May natutunan po kayo ngayon kahit konti. Tingnan natin dito pa. Yan magaman nagkakakugon napatayin ko pa yung makugo. Yan dami. Tingnan natin kung pinopollinate din nila yung yellow dragon fruit. So ayan may nakita tayong dalawa. Wow, ganda may nagpo-pollinate din. Itong dalawang nakalaylay kahapon. Sana tumuloy, makatikim na po kami. Ito kinakain din nila yan, yung mga pag minsan kinakain nila yung mga peanut grass na yan. Ayun hindi masyado, hindi talaga nila paborito yung mas gusto nila yung Moroccan red. Ganda ng peanut grass nadidismay ako dito sa pagpapadami nito. Nakakatuwa lang siyang panoorin kasi dilaw. Ito naman ay red na red. Mas gusto ko pa rin ito. Hindi sensitive at may market at maraming mamunga. Tuloy ng tuloy. Punta tayo sa aming stingless bees. Ito mga kagray, aming stingless bee. Tahimik lang tayo at pupupugin kayo niyan. Ako. Ayan dumikit na siya sa upuan. Ginawa ko sila ng semento para sa titingnan natin kung nag-honey flow na yan isang araw. At akin na po siyang i-split. Ito yung unang split ko. Ito galing sa bahay ng original. Tingnan natin mabuti. Pakinggan nyo po mabuti Para mga langaw po.
Galing po yan sa Melinda Bee Farm na split ko na. Tingnan natin yung mother, yung pinalipat ko sa kabila. Ito po yung mother mga kagre, oh. Ayan, oh. Puno yan ng mga dagta. Pag pumasok ko dyan, patay ka. Hindi makapasok dyan mga lawyan, nangangagat na. Sira na yung bahay niya, kaya nagawa ako ng maganda sa isang araw. Marami ang video dyan. Sundan nyo lang po yung playlist kung gusto nyo matuto. Hindi naman tayo the best na agriculturist pero may matututunan po kayo. Kaya kung hindi kayo nag-subscribe, subscribe na po kayo. Dito ko lalagay yung tiles at bao ang aking gagamitin. Sundan nyo lang yung kwento. Punta tayo sa isang from the wild. So ito yung mga kagre nasa wild, oh. Nandito sa puno na rimas. Nahukay pa yan sa may basurahan, may kahoy. Kinuha sa kawayan na binili ko ng 500, yun, oh. Naghahanip lo na yan. Ang hirap ng split dito sapagkat dumikit na siya. Hindi ko alam kung i-split pa yan. Ang mga stainless bee farmer, yan, oh, kita nyo. Naghahanip lo na siya. Matamis honey talaga, oh. Umaagos ang pulot ng aking honey. So tatanggalin ko siguro dito, nilagyan ko ng tarpaulin. Ayan, dumikit na. Pa ibang style ang pag-aalaga niyan, pero kung gusto mong matuto talaga, mag-alaga ka. Yun, oh. 3,000 ko nabili nga po pala yung isa. Yun, oh. Dami, oh. Yan. Para mga langaw, ano po. Yung isa 3,000, ito nabili ko lang ng pansa magsasaka dahil sugal yun, eh. Pagka hindi siya domesticated o hindi siya alaga, hindi siya tame, eh mura, 500 lang, susugal ka doon. Nilagay ko sa sako kasama ang pulot, maganda doon, kaya hindi siya namatay. Trinahabel ko, layo, mahigit 15 kilometer ang layo mula dito sa bundok. Nabuhay siya, hindi ko pa na-split. Yan, oh, dikit na, oh, yan, oh. So yun lang, at pahalaga natin sila yung mga kapartner natin. Kaya hindi nagpamadali talaga sa pagyaman ng mga stainless bee farmer. Parang organic din po yan, kasi nga yan, pag ini-split mo yan na mamatay, malalo kang mawawalan. Kaya mas mabuti na mabagal para sigurado ka naman. Buti hindi ginuguya mo, nahanip lo talaga, eh. Ngayon ko lang ito dinanas na makita talaga. Although nag-train po ang yung lingkod sa UPLB, hindi ko na matanda ko ng taon, mga 3 years ago o 5 years ago. Eh hindi masyadong nag-progress sa akin, pero yung knowledge, yung ambag nito sa environment dito sa aming farm, napakalaki, hindi kayang bayaran ng pera. Nag-i-increase siya ng production. Gumastos ako na mahigit nasa 11,000 doon sa train para lang magkaroon ng knowledge. At the same time, may certificate po yun. By the way, bago tayo magtapos, may e-book po akong binebenta para sa mga gustong kumita sa YouTube. Yung 5 years experience ko, 4 years monetize, and 5 years experience ay nandun. Dagdag income na rin po sa inyo kung gusto nyong matuto. 40 pesos ko lang po binebenta. Pero may bumili po niyan ng 2019. Yung una kong buyer may bumibili din po ng 40 pesos. Ang una ko pong buyer niya talaga ay aking pinopromote ay si Sir Rodel. Napaka-supportive na tao. Try nyo supportahan, dikitan niya at didikitan din yan kayo. Sabihin nyo lang na from Brother Eric po kayo. From Brother Eric Tenorio. Pre-res ba kanyan kayo? Mayroon ding minsan hindi pa nagbabayad. Nakalimutan na yata. Okay lang. Pero mas blessed po yung nagbabayad kasi pinaghirapan din naman yung lingkod dyan. Pwede ko sana ibigay ng libre. Pwede rin naman libre. Kaso mo, hindi ko piniling ilibre sapagkat hindi pinapahalagaan ng mga Pilipino ang libre. Dami kong na-download, hindi ko naman binabasa. Mas maganda yung pinaghihirapan talaga para yung success mo ay magtagumpay ka din. Maramdaman mo na pinaghirapan mo kahit papaano. May bumili pa po niya ng 500, hindi ko kakilala. Si Sir Rodel kasi may channel, Sir Rodel and Channel, yung Natis channel. Cooking, kung gusto niyo matuto ng cooking sa kanya, dami niyang cooking recipe. Yung isa, magsisimula pa lang sa vlog, bumili 500, taga Manila din. So hindi masamang magsobra kung gusto niyo dahil ginagamit po namin yan sa aming mga misyon sa buhay. So yun lang po, naway may natutunan kayo sa akin ating vlog kahit munti lang napahaba na. Maraming salamat, bye bye and God bless. Mag-alaga ng stainless bees para sa future
ng ating mundo. Without the bees, no one will survive. Dahil kung wala sila, parang magsasaka din yan. Kung wala magsasaka, patay tayo. Ano po? Bye-bye and God bless po. Baka mapahaba po tayo. At dyan po nagtatapos sa ating munting vlog. Nawa po yung nag-enjoy po kayo at may natutunan. Kung bago pa lamang po kayo sa aming channel, ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-hit nyo na po yung bell para updated po kayo sakaling may bago po tayong upload. Na po, magkita-kits po tayo sa susunod nating mga video. God bless you all. Mabuhay. God bless the Philippines. Bye-bye po muna.